Ano kaya iyon? Napalunok ako bago marahang naglakad papunta roon. Nanginginig ang mga tuhod ko habang papalapit sa kwarto. Hanggang sa makarating na ako sa tapat ng pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Inihanda ko ang aking sarili sa maaari kong makita habang mahinay ko itong binubuksan. At walang tao. Kamuntik na akong mabuwal sa kagawa. Nagawi ang tingin ko sa kama. May bagay na nakapatong sa ibabaw nito. Hinugot kong muli yung larawan mula sa aking bulsa at muling pinagmasdan ang nasa larawan. Sa picture ni Mrs. Ocampo, may hawak siyang isang bagay na katulad nitong nasa kama. A cowboy hat. Hindi na ako sumama kina Roger at Kapining papunta sa kanilang probinsya. Ayon kay Roger, doon daw lumaki sina Clarice at Joey, kaya marami akong makukuhang lead sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung bakit pero mukhang mas marami pa akong makukuhang lead dito sa bahay nila kaysa doon kaya pinauna ko na sila. Usapan namin susunod na lang ako sa kanila. Isa pa alam ko naman kung saan ang lugar na iyon. Ipaniniwanag sa akin ni Roger ang daan at tatawag-tawagan na lang daw nila ako. Sa ngayon ay narito na ako sa bahay nila kung saan nakaburol pa rin ang katawan ni Mira. Binuksan ko ang ilaw at bumungad ang kabaong ni Mira. Ilang hakbang lang ang layo sa akin. Ako lang ang tao rito. Naglakad ako palapit sa kabaong ni Mira at saka ako sinilip. Heto siya at parang natutulog lang. Sayang, napakabata pa niya para pumanaw agad. Pagkatapos ay umakyat uli ako sa second floor. Mabuti na lang at may malaking salamin doon. Tinignan ko kung bagay ba sa akin ay yung cover na hat na nakuha ko sa kwarto ni Mrs. Ocampo. Bagay nga. Kay Selena Ocampo nga kaya talaga ito. Pagkatapos ay hinugot ko muli yung picture niya sa bulsa ko. Sa picture na yun, siya kasi yung may hawak nito. Napaisip naman ako dun sa lumang picture ni Clarice at ng isang babae. Sino nga kaya ang babaeng iyon? Ipinakita ko ang lumang picture na yun kay Roger kanina. Ang sabi niya, hindi niya raw yun kilala. Isa pa, noon niya lang daw nakikita ang picture na yun kung hindi ko pa ipinakita sa kanya. Tumungo muli ako sa kwarto ni Clarice. Bala kong hanapin na yung photo album nila. Pero wala yun dito. Hindi ko na nakita. Sa baba, lumapit ako sa kabaong ni Mira. Sinilip ko siyang muli. Para lang talaga siyang natutulog. Subalit na po ko ng isang bagay sa ulo na niya ang attention ko. Ano yun? Sinipat ko ng tingin. Ano kaya ito? Parang bangaw? Iniangat ko ang takip ng kabaong subalit hindi yun natinag. Nang tuluyan ko ng mayangat ang takip, doon na ito gumalaw. Nagsumiksik ito sa buhok ni Mira. Kaya naman pilit ko itong hinuli subalit dahan-dahan lang. Hindi ko maiiwasang mapasulyap sa mukha ni Mira. Bumaling ulit ako sa buhok niya at kinapa ko ang bangaw. Maya-may nabaling ulit ang atensyon ko sa kanyang mukha. Paulit-ulit na nagbabalik ang aking tingin sa bangaw at sa mukha ni Mira. Ilang beses yung inaulit hanggang sa tuluyan ko nang nahuli ang aking pahay. Kinuha ko ang naturang eksekto. Subalit kasabay na yung isang bagay na kapansin-pansin at hindi pang karaniwan. Teka, bigla akong napahinto. Tama ba yung nakita ko? Si Mira nakadilat. Napalunok ako ng madiin. Malalim ang paghinga ang hinugot ko habang nangangatong. Ayoko nang tumingin sa mukha ni Mira. Ngunit tila automatiko akong napapatingin sa kanya. Dahan-dahan naglakbay ang aking paningin patungo sa mukha niya. Nangangatog ako at naluluhanan sa kaba at takot. Nakadilat nga si Mira. Sa takot ko, napatakbo ako palabas ng bahay. Mabilis akong sumakay sa sasakyan ko at humarurot pa uwi sa amin. Halos hinihingal pa ako nang makarating sa aking apartment. Totoo ba ang nakita ko? O baka naman dala lang ako ng takot? Hindi ako mapakali kaya tinawagan ko sina Roger at Kapining. Pero hindi nila sinasagot ang tawag ko. Kaya na pa silang tanghali umalis pero mukhang nasa biyahe pa rin sila hanggang ngayon kaya walang sumasagot sa kanila. Bubuksan ko na sana ang ilaw nang mapahinto ako. May nakita ko sa loob ng apartment. May tao. Nakatayo siya at nakasuot ng cowboy hat. Nahugot ko ng mabilis ang aking revolver mula sa aking tagiliran. At itinutok ito. Napahalak ako sa aking nakita. Nakaharap lang pala ako sa salamin. Ang dilim kasi. Binuksan ko ang ilaw. Napaparanoid lang siguro ako dahil sa mga pangyayari. Nawala sa isip kong suot ko pa pala itong cowboy hat ni Mrs. Ocampo. Napaisip ako. Siguro kailangan ko itong ibalik doon. Dahil dito, pumunta ulit ako sa apartment ni Selena. Nang makarating ako ron, ganun pa rin. Hindi nakalak ang pinto. Pumasok ako sa loob. Malansa pa rin ang amoy. Kinikilabutan pa rin ako. Bakit kaya? Inilibot ko ang aking paningin. Hindi dapat ako matakot.
Pero kinakabahan talaga ako. Tinanggal ko ang cowboy hat mula sa ulo ko at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay tinungo ko yung kusina. Masangsang rin ang amoy rito. Pagkakuha ay tinungo ko naman ang banyo. Ganun din, walang pinagbagong amoy. Pagkatapos ay dito naman ako sa kwarto pumasok. Ganun. Diyos ko, ano yun? Napalunok muna ako bago marahang lumapit. Sino ito? Dahan-dahan akong lumapit. May natutulog sa kama. Lumapit pa ako para tingnan ito ng malapitan. Hindi nga ako nagkamali. May taong nakahiga sa kama. Nakatalokbong siya ng kumot at balot na balot. Sino kaya ito? Akma ko na siyang lalapitan nang bigla akong may marinig na katok mula sa pinto. May kumakatok sa labas. Hinugot kong aking revolver at marahan akong lumabas ng kwarto. Pero bago yun, tingnan ko muna yung nasa kama at saka muling bumaling sa may pinto. Lumapit ako ng bahagya. Tuloy pa rin ang pagkatok at hindi humihinto. Sino pa ba ang magtatangkang kumatok dito kayong malalim na ang gabi? Inihanda ko ang aking sarili. Sino yan? Tanong ko. Walang sumagot. Pero patuloy pa rin ang pagkatok. Bahala na. Bubuksan ko pa rin itong pinto. Bakit ako matatakot gayong may baril naman ako? Parahan kong binuksan ang pinto habang alerto pa rin ako at nakatutok ang baril sa aking harapan. Dahan-dahan naman itong bumukas. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Isinukbit ko agad ang aking revolver. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa bumungad sa akin. Pero hindi siya umimik. Nanginginig siya at duguan ng mga kamay. Halika, pumasok ka. Inalalayan ko siya agad papasok. Dinala ko siya sa kusina. Marahan lang siyang umupo sa bangko habang nakatulala. Ako naman ay kabado na. Anong nangyari? Nasaan sila? 2 araw na kayong nawawala. Tumingin lang siya sa akin. Naluluha ang mga mata niya. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Kinuha ko ang aking cellphone para tumawag kina Roger at Kapining. Pero inawat niya ako. Tubig, sabi niya. Sandali kukuha lang ako. Tumakbo ako sa dulong bahagi ng kusina at kumuha ng tubig. Ngunit walang malinis na baso kaya naman naghugas muna ako. Pinag-alanan niyo kami ng husto. Saan ba kayo nagpunta? Saka nasaan sila? Habang naghuhugas ako ng baso, subalit wala akong tugon na tanggap mula sa kanya. Kinuha ko ang pitsil mula sa refrigerator. Nangangatog ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng katarungan ng mga pangyayaring ito. Nagsalin ako ng tubig sa baso. Pero bago yun, kailangan ko munang malaman kung nasaan. Naramdaman ko na lang na umiikot ang paningin ko. Bumagsak ako sa sahig. Nakaramdaman ako ng hilo kasabay ng matinding sakit. Ang ulo ko, sobrang sakit. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko magawa. Namanhid ang aking buong katawan. Kinapa ko ang aking ulo. May dugo. Pero paano? Pagkatapos ay napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya habang may hawak na martilyo. Kung ganun, siya pala. Siya pala ang killer ni Mira. Pinukpok niya ako sa ulo. Nasaan ang revolver ko? Ayun at nasa paano niya. Kinuha niya yun at sinukbit sa kanyang tagiliran. Pagkatapos na ay pumunta siya sa mesa. Kinuha niya yung cowboy hat. Finally, nakita rin kita. Isinuot niya iyon. Hindi ako makagalaw, ni makakilos. Maya-maya, pumunta siya sa kwarto. Narinig kong may hinila siya mula roon. Paglabas nga niya, ay may hila-hila na siya. Hawak niya ito sa buhok habang kinakaladkad. Ito marahil ay yung tulog kanina dun sa kwarto. Pero hindi, mukhang patay na ito. Punong-pukulong kasi ng dugo ang mga paa nito. Pinakatitigan ko yung kinakaladkad niya. Sa puntong iyon ay napaluha ako. Panginoon ko, iyong hila-hila niya, si Janice Ocampo. Hindi na ito humihinga dahil patay na. Napahagulhol na ako. Paano niya ito nagawa? Bakit niya ito nagawa? Baliw siya. Baliw. Lahat kami ay papatinin niya. Inalapag niya si Janice sa tapat ng pinto at lumapit siya sa akin. Nakangiti siya. Ikaw na ang sunod, Isko. Pagkatapos nun ay bumuelo siya. Hawak sa kaliwang kamay ang martilyong sigurado akong laan talaga sa akin. Sapul ako sa tinsido. Sapul ako sa panga. Sapul ako...